Naglalagablab ang apoy na yan sa isang fuel depot sa Tehran, Iran. Inatake ang nasabing pasilidad ng puwersa ng Israel. Kinumpirma ng Israeli military ang pag-atake sa iba't ibang fuel storage sa Tehran. Sa gitna ng girian, nahalal na kapalit ng namatay na Supreme Leader ng Iran ang anak niyang si Mojtaba Khamenei. Pinili siya ng Assembly of Experts sa botohan kahapon. Dito naman sa Pilipinas, nagkaubusan na ng diesel sa ilang gasolinahan. Sa dami po ng mga nagpakarga dahil sa inaasahang pagmahal ng mga produktong petrolyo. Sa gitna nga po yan ng krisis sa Middle East. Paalala ng Department of Energy, mahigpit na ipinagbabawal ang hoarding. Balitang hatid ni James Agustin. Kahapon pa naubos ang supply ng diesel sa isang gasolinahan sa Commonwealth Avenue na sakop ng barangay Old Balara, Quezon City. Ang meron silang supply, premium diesel na 73 pesos per liter. Ito na lang daw muna ang pinapakarga ng ilang motorista. Nung nakarang araw pa, marami na pong nagkarga kasi yung stock namin naubos na po. Bali may premium diesel pa naman kami, yun nga lang medyo paubos na rin. Kasi yung iba, no choice naman, kinakarga na rin. Kailan daw po magkakaroon ng stock? Wala pang abiso sir kung kailan yung stock na darating na. Sa isang gasolinahan sa Fairview, zero na ang nakalagay sa signage ng presyo ng diesel. Kahapon pa raw ng tanghali na wala ng supply. Marami pong nagpapakarga po. Mga trucks, mga PUV, mga jeep. Sinasabihan na lang po namin sila na wala po. Wala na pong supply, wala ng diesel. Kailan daw po magkakaroon ng stock? Hindi ko po masabi sir kung kailan po sir. Suki ng gasolinahan ng UV Express driver na si Merlito na doon nagpapakarga ng diesel. Problemado siya lalo pat bahagi ito ng kanyang pamamasada. Sa iba na lang po kami, kung maghanap na po ng medyo mababa po ang mga mababa po yung mababa po ang presyo. Malaking kawalan na po talaga yan, ang pagwalang diesel. Kasi siyempre, ito pong inasahan po namin araw-araw kami hindi mo po pwede hindi kami magkakarga po ng diesel. Sa iba pang gasolinahan, pila ang mga motorista nagpapakarga bago ang big time oil price hike ngayong linggo. Si Iris sa driver ng school service, nagpa-full tank na ng diesel. Para po makahabol po sa medyo mura po na diesel ngayon. 1,000 pisong halaga ng diesel naman ang pinakarga ni Edwin. Kapag daw sumipa ang presyo nito, mapipilitan siyang igarahe muna ang kanyang van na pinapanghakot ng mga paninda. Paano mo dadalhin sa tindahan mo yung ititindahan mo? Paano maging diskarte niyo tayo? Baka magmotor na lang. Salib na 4 wheels, motor na lang. Samantala, nagpaalala ang DOE sa mga gasoline stations na sundin ang patakaran sa presyo ng produktong petrolyo at mahigpit na ipinagbabawal ang hoarding. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Update tayo sa working visit ni Pangulong Bongbong Marcos sa Amerika na layong isulong ang iba't ibang interes ng Pilipinas. Mula sa New York City, may ulat on the spot si Joseph Morong. Joseph! Rafi, nakikipag-ugnayan ng araw sa Department of Energy para sa ang DOE sa Kongreso para mapabilis yung hinihinging emergency powers ni Pangulong Bongbong Marcos para mabawasan yung excise tax sa langis dahil sa malakihang dagdag na presyo dulot ng krisis sa gitnang silangan. Ayon kay Palace Press Officer and Secretary Claire Castro ay inatasan na rin ng Pangulo ang DSWD para alamin yung mga karampatang ayuda na maaaring ibigay sa ating mga kababayan. Narito sa New York sa Amerika si Pangulong Bongbong Marcos at ilang miyembro ng kanyang gabinete para sa talumpati ng Pangulo sa harap ng special plenary session ng United Nations para ikampanya ang Pilipinas na makakuha ng isang non-permanent seat sa UN Security Council para sa taon 2027 hanggang 2028, Rafi. Joseph, matagal na nating target na magkaroon ng non-permanent seat sa UN Security Council. Ano bang advantage ng pagiging non-permanent seat nitong UNSC? Sorry, Rafi, alam mo naman, New York medyo maingay. Pakiulit ng tanong. Nasa sa Central Square ka yata, Joseph? Ano yung magiging advantage ba pag naging permanent seat sa UN Security Council? Matagal na nating target ito At maraming beses na rin naman na naging miyembro tayo, non-permanent member.
Pero sa pagkakataong ito, tamang panahon daw ito ayon sa ating gobyerno, ayon din sa ating embahada rito sa New York, no? Dahil sa nangyayari sa bansa, yung Middle East at syempre yung issue sa South China Sea. Kapag nagkaroon tayo, naging miyembro tayo ng UN Security Council, magkakaroon tayo ng boses dahil bumoboto yung mga miyembro sa ilang mga aksyon, no, ng United Nations. Halimbawa, yung pag-sanction sa mga bansa o kahit yung paggamit ng pwersa or force sa ilang mga pagkakataon. So, kumbaga, maliit na bansa man ng Pilipinas kumpara sa ibang malalaking bansa, at least may boses tayo na kung kinakailangan na magkaroon ng magpasa ng resolusyon ng United Nations sa mga issue, Rafi. Joseph, may nabanggit na ba ang Pangulo kung anong ilalatag niya kapag pinag-usapan itong issue sa Middle East? Anong posisyon ng Pilipinas dito? Sabi ng kanyang pahayag, no, at ang ineko naman ito ni Philippine Ambassador to the US na the President will call for restraint, dialogue, at respect for rule of law. So ang sabi ni Ambassador Romualdez ay mananawagan ng Pangulo ng peaceful settlement nitong issue sa Middle East. Kasi nga, kahit medyo malayo geographically yung gera sa Middle East, ay medyo ramdaman natin yung epekto niyan. Lalo na doon sa ating mga pangunahing produkto tulad ng mga produktong petrolyo na umaaray na, lalo yung ating mga kababayan. Dahil yan yung epekto ng nangyayaring gera sa Middle East. No? Ang gustong ibigay ng Pangulo ay perspective ng isang bansang katulad ng Pilipinas na malayo man yung gera pero yung nagre-reverberate, kumbaga, nararamdaman kung ano yung nangyayari sa kanila doon, Rafi. Nabanggit ba, Joseph, ng Ambassador kung merong concern dun sa sensitivity ni US President Donald Trump pagdating sa isyung ito? Sa mga pagkakataon na na-ambush namin, na-interview namin itong si Ambassador Romualdez, ay hindi naman nagka-come up itong si US President Donald Trump. But I think that yung ating gobyerno ay focused in yung elaborating yung point natin na parang tingnan natin yung consequence or yung effect ng ginagawang gera sa Middle East sa mga maliliit na bansa tulad ng Pilipinas. So, I think yung pagpanawagan naman ay sa dialogue at saka sa restraint ay hindi naman siguro ganun ka-offensive, no? Kasi yun din naman ang panawagan ng ibang bansa dun sa mga bansang involved dun sa gera sa gitnang silangan, Rafi. At kumusta, Joseph, yung koordinasyon ng Malacanang sa Kongreso sa hininging emergency powers para mabawasan yung excise tax? Meron na bang target ito para maaksyonan? Kanina, Sunday dito, Rafi, no, ang sabi ni Yusek Claire, Yusek Castro, ay ang DOE will write to Congress, susulat na, ngayong lunes dyan sa inyo. So, dapat ay magkaroon na ng komunikasyon yung Department of Energy on behalf of the President para ma-formalize yung paghingi ng emergency powers para mabawasan yung excise tax. We haven't talked to Secretary Garin kung nagawa na yan, but that's a statement of Yusek Claire kanina na DOE will talk kasi parang na-monitor natin na yung sa Kamara, I think, no, sa lower house, naghihintay sila ng formal na request sa Malacanang para maisakatuparan. Bagaman, even before that, ay meron ng mga nakabinbin o naipasa, nakahain ng mga panukalang batas para bigyan ng emergency powers itong si Pangulo. But I think yung letter ay mas mapapabilis yung proseso, Rafi. At bukod sa special plenary session ng UN, Joseph, may mga ibang agenda pa ba ang Pangulo dyan sa Amerika? Meron siyang kakausapin na dalawang business groups. And then aside from that, yung talk nga doon sa 70th session ng Commission on the Status of Women. So yun yung mga aktibidad niya. Walang PhilCom, unfortunately, kasi mabilis lang yung magiging working visit nitong si Pangulong Marcos dito sa Amerika. Dumating siya ngayon, March 8. Trabaho ng 9, trabaho ng 10, alis ng 10 ng gabi, Rafi. Okay, maraming salamat sa iyo, Joseph Moro. Latest mga mare at pare, nagsimula na ang look test ng ilang cast members para sa upcoming Kapuso series Task Force Firewall. Present dyan si Kylie Padilla, Miguel Tan Felix,
Kailin Alcantara, Buboy Villar, Cheska Fausto at Luis Ontiveros. Bukod sa look test, dumalo rin ang iba pang cast members para sa script reading gaya nila Allen Dizon, Dominic Ochoa, Rojan Cruz, Shane Sava, John Vic de Guzman at Glenda Garcia. Kasama rin nila sina Rafael Landicho at Jack Roberto. Kwento ng cast members sa GMA Integrated News, puspusan na ang paghahanda nila sa kanilang mga karakter sa series. Simula na ngayong araw ang pagpapatupad ng 4-day work week sa ilang tanggapan ng gobyerno alinsunod sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Sakop nito ang mga government-owned and controlled corporation, mga LGU, constitutional bodies at state universities and colleges. Hindi kasama riyan ang mga frontline government office gaya ng mga nakatuon sa emergency at disaster response. Nanawagan naman si Senador Chis Escudero sa mga pribadong kumpanya na sumunod na rin sa 4-day work week na ipinatutupad sa gobyerno. Batay sa pag-aaral ng Japan International Cooperation Agency o JICA noong 2018, 3.5 billion pesos kada araw ang nawawala sa ekonomiya ng bansa dahil sa matinding traffic sa Metro Manila. Kung magpapatupad ang 4-day work week o flexible work arrangement sa mga pribadong kumpanya, luluwag daw ang traffic at makatutulong na makatipid sa langis ngayong may krisis sa Middle East. Nauna lang sinabi ng Bureau of Working Conditions ng Department of Labor and Employment na pwedeng magkaroon ng flexible work setup basta nagkasundo ang employer at mga manggagawa. Sabi naman ng Employers Confederation of the Philippines, pwedeng pag-aralan yan sa pribadong sektor pero hindi dapat gawing compulsory. Hindi daw kasi lahat ng klase ng trabaho ay pwedeng gawan ng flexible work setup tulad ng healthcare, media at manufacturing. Hindi rin naman daw lahat ng employer ay kayang magpatupad, lalo na ang maliliit na negosyo. Kaugnay po sa epekto sa mga negosyo ng krisis sa Middle East, kausapin po natin si Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI President Ferdinand Ferrer. Magandang umaga po at welcome sa Balitang Hali. Hi, good morning. Good morning, Connie, and good morning, Rafi. Thank you for having PCCI in your show. Yes, Sir Perry. Unahin po natin itong mungkahing 4-day work week sa mga pribadong sektor. Ano po ang posisyon dyan ng PCCI? Pagdating sa 4th, we support all government initiatives that will save energy, power, or fuel. But the 4-day work week, inaasahan namin na hindi dapat mandatory or compulsory sa sektor ng pribado. Hindi lahat makakatupad ng 4-day work week, especially in manufacturing. Manufacturing, that the factory has to run 7 days a week. So, mahirap ipatupad yung 4-day work week na ngayon, karamihan ng mga factory very lean na sa resources. Opo. At base po sa inyong observation, gaano ba katindi yung effect po ng big-time oil price hike na ito sa ating mga negosyante? Yan ang inaabang-abangan natin mga ng private sector. We are shocked when we hear 20 pesos or more. It will be very difficult to be able to absorb that cost impact on fuel. Now, fuel, nandito yung logistics, mga transportation, at mga sasakyan na ginagamit ng mga trabahador ng mga negosyante. At kasunod ho na tanong dyan, malaki rin ho ba yung inaasahang taas presyo sa mga produkto at serbisyo? Siyempre, parang domino effect nga daw yan. At sa inyo pong pagsusuri, kailan ba mararamdaman ho yan nating mga consumer? Pag nagtaas ang fuel at logistics at ang cost to import products or cost to move products, immediately tataas ang presyo ng mga bilihin. Kaya ang request namin sa government is sana mabigyan ng ang government ang mag-absorb even temporarily itong potential increase sa fuel natin. Hopefully mabigyan ng authority ang si President Marcos na to exercise and to use access or other means to be able to absorb the potential increase whether this week or next week. Okay. So, suportado niyo itong minumungkahing ang alisin na o bawasan itong fuel excise tax. May mga nagbabanggit na dapat kasama rin ang VAT. Yes, support
whatever means, because now it's a crisis. With the pending yung mga sabi-sabi na mga fuel increase na napakalaki at mahihirapan ang ating bansa. So whatever means to be able to absorb potential increase in cost, kami sa private sector, we will support, whether it's from excise tax, VAT, or other means and other budgets, or where the funds will come from other budget sources. At hindi ho kayo nangangamba, sabi nga dapat talagang balansehin ho daw ito dahil mahigit 200 bilyon ang maaaring mawala naman po sa ating funds sa gobyerno. Ayan and we have to do the balance. Currently, when the industry o yung merkado cannot absorb this price increases, pareho rin ang epekto. Mawawalan, hindi tatakbo ang ekonomiya natin. Now, what we need to do also is, we import mostly refined products. Kokonti lang ang isa na lang refinery natin dito sa Pilipinas, yung Petron refinery, yan lang ang nag-i-import ng crude oil. But all the other fuel companies import refined fuel products, gasoline, diesel, and others, which are mostly here sa Asia. So we should really reach out to the countries, whether it's South Korea, Singapore, Malaysia, that hopefully we can stabilize the pricing for a couple of weeks. And that's when the government intervention comes in. Ang kuryente natin is mostly the base load comes from coal power plants, which we import most of our coal from Indonesia, which dapat kinakausap natin Indonesia. Walang disruption sa delivery ng coal. The second one, I think 60-65% comes from coal-fired plants. Then another 25 to 30% comes from renewable energy, which we do have. At maganda na lang na medyo maaraw-araw in the last few days and moving forward. And we have Malampaya. Kaya pagdating ng electricity sa mga opisina, sa mga bahay, sa mga factories, pretty much safe ang supply dyan sa ating sa kuryente, ang sinasabi ko. Okay. Ano po ang mga nakikita ninyong paraan o hakbang mula po sa gobyerno natin para mapanatiling masigla yung pagnenegosyo, no, tulad ho ng suporta syempre sa piso, para hindi daw sumadsad ito? Now, we need to put temporary measures, Connie, in place. Whether it's lowering the excise means needed to minimize the impact of this fuel. Alam mo yung 4-day work week, pag tinitingnan namin dito sa pribadong sector, sa private sector is, yes, we agree. That will minimize the cost for the employee. If you work 4 days instead of 5 days, it will reduce 20% of your transportation cost, whether it's jeepney, bus, or other means. Pati rin sa mayroon mga sasakyan, mami-minimize yung cost to drive back and forth, and of course the traffic. But we also have to consider na pag binabaan ang pagpasok ng mga tao, it doesn't mean automatic na bababa ang mga public transportation sa kalye. All it means is pag ang jeepney is 14 passenger, pag namamasahe ang mga empleyado, pag binawasan natin 8 passengers, tatakbo pa rin ang jeep. Kailangan pa rin tumakbo with less passengers. Yun lang ang ibig sabihin nun, similar to bus. Imbis na 50 passengers, naging 40 or 30, tatakbo pa rin ang bus. That's why ang hinihiling namin sa gobyerno is to really absorb the initial few weeks impact itong fuel para makinabang lahat at to lessen the impact on ating employees at including the cost of our goods. Okay. Marami pong salamat sa inyo pong update sa amin, sir. At mahaba-habang usapan pa to. Baka may part 2 pa po tayo. Salamat po sa inyo. Maraming salamat. Thank you for having the Philippine Chamber of Commerce and Industry on your show. Yan po naman si PCCI President Perry Ferrer. Tulong
Tumalon sa bakod ang dalawang lalaking yan. Tinutugis sila ng mga residente dahil nilooban nila ang isang bahay sa Coronadal South, Cotabato. Sa tulong ng mga barangay tanod, na-corner at naaresto ang dalawang akyat bahay. Nasa kustodiya ng pulisya ang 24 anyos na suspect. Dinala naman sa DSWD ang kasama niyang minor de edad pala. Umamin ang dalawa sa pagnanakaw. Nabawi rin ang sari-saring gamit na tinangay nila na abot sa halos 8,000 pesos ang halaga. Kwento nila sa opisyal ng barangay, binalikan nila ang bahay dahil may nakita pa sila mga mamahaling gamit. Matapos itong pagnakawan, 2 araw pa lang ang nakararaan. Hinahanap ang 2 pa nilang kasabwat na nakatakas na mga minor de edad din umano. Patay ang isang motorcycle rider sa Pasay matapos siyang bumangga sa isang kotse at magulungan ng truck. Ang nahulikam na insidente sa balitang hatid ni Bam Alegre. Sa CCTV footage ng Barangay 192, Pasay City, makikita ang puting kotseng ito na bigla na lang gumilid sa bike lane 1:40 na madaling araw kanina. Matapos ang ilang segundo, halos sabay na dumating ang isang truck na may mabigat na cargo at isang motorsiklo. Ang motorcycle rider bumangga sa likurang bahagi ng kotse at nagulungan ng 22-wheeler. Dead on the spot ang lalaking rider. Dumating ang kanyang kaanak pero tumanggi sila magbigay ng pahayag. Ang ginawa namin, tinignan namin sa CCTV namin. Kasi may CCTV kami kung sino may kasalanan, kung ano talaga nangyari. Yung kotse kasi, tumatakbo siya, biglang tumigil dito. Matagal lang siguro, mga seconds din. Maya dumarating naman yung truck. Tapos yung motor naman parating din sa gilid. Kaya hindi niya na siguro, parang gusto niya siguro overtake. Ang ginawa, hindi niya na kayang tansahin. Nabangga tuloy sa puwitan ng kotse. Tumanggi rin magbigay ng pahayag ang truck driver. Hindi na ako mag-interview, sir. Ang driver naman ng puting kotse, sinabing bigla na lang daw siyang binangga ng rider sa gawing likuran niya. Bigla yung motor nag-overtake, naabot na yung buli ng likod ng kotse. Doon dyan tumba sa trailer. Dinala ng Pasay Traffic Bureau ang driver ng truck at ng kotse sa presinto para sa investigasyon. Hindi na rin nagbigay ng pahayag sa media ang pulisya. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. May ilang gasolinahan na ang pinagpapaliwanag ng Department of Energy dahil po sa maagang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Detalye tayo sa ulat on the spot ni Ian Cruz. Ian? Yes, Connie, 3 gasolinahan nga ang sinilbihan ng show cause order ng Department of Energy dahil sa pagtataas nila ng presyo ng petrolyo taliwas sa fuel pricing na inilabas ng kagawaran. Pinangunahan ito ni Yusek Felix William Wimpy Fuentebella. Base sa inspeksyon noong Sabado mula 51.98 per liter ay sumipa sa 79 pesos ang presyo ng diesel sa isang gasolinahan sa Bagong Ilog, Pasig. Nasa mahigit 50% ito, Connie, na pagtataas. Hindi naman nakuha ang panig na manager ng gasolinahan na tumanggap ng order. Gasolinahan naman sa Commonwealth Avenue sa Fairview, Quezon City ang sunod na sinilbihan ng order. Sa inspeksyon noong Sabado, umakyat sa 71 pesos ang presyo ng kanilang krudo mula sa 49.76 o mahigit 40% na increase. Ayon sa manager ng gasolinahan, mataas daw ang kuha ng kanilang amo sa supply ng langis kaya sila nagtaas ng presyo. Sinilbihan din, Connie, ng show cause order ang isang gasolinahan naman sa North Fairview, Quezon City. Nang mag-inspeksyon itong Sabado ang DOE, pumalo sa 72 pesos kada litro ang kanilang diesel na dating nasa 49.75 lamang o 44% na pagtataas. Umiwas at hindi nagbigay ng pahayag ang manager ng gasolinahan sa North Fairview, Quezon City ukol nga sa pagtataas ng kanilang presyo. Sabi ni Yusek Wimpy Fuentebella, sa loob ng 24 oras ay kailangan makapagpaliwanag ang mga nasilbihan ng show cause order. Ang pinakamatindi raw na pwedeng mangyari, may pasara ang mga gasolinahan kapag hindi na kumbinsi ang DOE sa paliwanag ng mga ito. Hindi raw bababa sa 50 gasolinahan na binigyan ng show cause order at karamihan nga sa kanila ay nagtaas ng kanilang presyo. Inaasahang tataas pa ang bilang na ito, Connie, dahil marami pa raw alkalde ang nagre-report sa DOE. Magkakaroon din daw ng reporting system sa egov.ph. Hindi naman daw como umiiral ang oil deregulation law ay malaya ng makapagtataas ng presyo ang mga gasolinahan dahil may kapangyarihan ng gobyerno na tiyaking tama ang presyo. Narito ang pahayag ni Yusek Fuentebella. Kapag hindi po sila or hindi na kontento ang Department of Energy
sa kanilang mga reasons, pwede po tayong pumunta sa sunod na phase. Magbibigay po tayo ng administrative na mga kaso kasama or hiwalay pa po dyan yung pwedeng ibigay na criminal case kung may makita pa yung ating mga abogado sa Department of Energy. Ano yung pinakamabigat na papataw natin sa administrative case? Yung po pag-cancel ng kanilang Certificate of Compliance. Ibig sabihin po nun, magsasara po tayo ng gasolinahan. So, Connie, yan muna ang latest mula sa Department of Energy sa Taguig. Balik sa'yo. Ian, may kasama kang taga-DOE dyan at may anunsyo na ba ng oil price hike bukas? Ano ba ang balita? Uutay-utayin pa rin ba ito ulit? Connie, ang tanong na yan ay inaasahang masasagot sa inaasahang pagharap ni Secretary Garin ng DOE ngayong tanghali dahil Connie nagkakaroon na siya ng press conference para nga i-address ito kasi tinatanong na rin natin kanina yan kay Yusek Pantebella pero sabi niya si Secretary Garin ang makakasagot lalo na doon nga sa tumataas ng bilang ng mga sinasabi nga nagtataas ng mga gasolina ng mga presyo na hindi pa dapat sana nagtaas. So mag-update tayo sa huli pang mga kaganapan, Col. Maraming salamat, Ian Cruz.